Sa lalim na 15 talampakan, walang pag-aalinlangan na sinisisid ng 11 taong gulang na si June Ray ang Manila Bay. Delikado man para sa kanyang edad, umaasa ang bata na may mabingwit na kahit ilang pirasong isda. Ba't ginagawa mo to? Para matulungan ko pang magulang ko. Wala pa sila pang bili ng pagkain po. Kaya nila pang ulam. Kasi nagbubuto na po sila. Ikaw, hindi ka napapagod? Hindi po. Tapos ano pakiramdam mo pagkatapos mo magpalaot tapos may hawak ka ng pera? Masaya na po. Pero ang ikinalulungkot ni June Ray, ang unti-unting pagkawala raw ng mga isda sa karagatan. Ang mangingisdang si Nonoy mula sa Rosario, Cavite, halos suyurin na ang ilalim ng dagat sa pag-asang may makuhang lamang dagat na uulamin ng kanyang pamilya. Labo. Wala makikita, ma'am. Ito isang pirasong silang abutoy. Butok tayo. Paano makararaos sa mga kagaya ni na June Ray at Nonoy? Kung ang itinuturing nilang mga biyaya ng Manila Bay, unti-unti nang nawawala. Buhatin na natin. Kagabi di tayo nakalaot to. Ito, kakargan namin to. Ngayong araw, maagang naghanda si June Ray kasama ang kapitbahay na si Bebet para lumaot sa Manila Bay. Buhat, kuya. 1, 2, 3, go. 3 araw silang hindi nakapangisda dahil sa masamang panahon. Di ba tayo tataon pagkasama ko? Hindi po. Saan banda? Paano mo malalaman? May mga isda tumatalon. Pag may isang tumatalon, doon ka na maglalagay, doon ka na mag-aarya. Pagdating sa pusod ng Manila Bay, sinimulan na ni June Ray mag-arya o maglatag ng lambat sa dagat. Buong puwersang hinila ito ng maliliit na kamay at braso ni June Ray. Umaasang makakahango siya ng iba't ibang klase ng isda. Pero ilang saglit pa, Isirin mo to saya, ah. Sir, sumabit ang Oo, lambat natin. sumabit po. Ito ay kukuha na natin to. So Sumabit. pagka ganyan sumabit, anong mangyayari? Papasisid ko po to kang Bisaya. Yung si kuan, June Ray. John Ray po. lakas loob na tinalon ng bata ang tubig, saka sumisid para ayusin ang lambat. Sumisisid siya ng walang kahit anong safety gear. Pero ito lang daw ang tanging paraan para may mauwi siya sa pamilya. Nang makuha na ni June Ray ang nagbuhol-buhol na mga parte ng lambat, dahan-dahan na niya itong inayos at kinuha ang ilan sa mga isdang pumasok sa lambat. Kabasi, yung si Banak. Masaya ka. Oo, may huli na po kami.
Muling inihagis ang lambat para makahuli pa ng isda. Habang hinahango ang lambat, napansin namin ang mga sugat na nakuha ni Junrei mula sa pangingisda. Bakit ka nagkakasugat sa kamay? Sumasabit po. Yung Sa lambat. lambat. Saan masakit? Dito lang sa mga kamay po. Sa kamay. Dahil ba't sumasakit? Pagbubuhat po, patay pag-aatak. Tapos yung kamay, nasusugatan pagka sumasabit. Lagi? Pag natutusok din sa mga mga isda na may mga tutulis na pati alimasag po. Ba't ginagawa mo to? Para matulungan ko po magulang ko. Bakit kailangan mong tulungan? Yan bata-bata mo pa. Wala pa sila pangbili ng pagkain po. Kaya nila pang ulam. Kasi nagbubuto na po sila. Ikaw, hindi ka napapagod? Hindi po. Tapos anong pakiramdam mo pagkatapos mo magpalaot tapos may hawak ka ng pera? Ang saya na po. May pangbigay po ako. Dahil sa hirap ng buhay, tumigil si Junrei sa grade 3 noong nakaraang taon. Pero babalik din daw siya sa eskwelahan sa susunod na pasukan. Babalik po ako sa pag-aaral. Very good! Bakit gusto mo nang bumalik? Para marunong po magbasa. Habang nasa laot si Junrei, matyagang naghihintay ang kanyang ina na si Mirasol sa pag-uwi ng anak. Maano yan yung bata na yan? Kahit dati pa sabihin na daw maliit pa yan, 5 years old. Maano talaga siya, yung may mamasura yung mga kalakal. Kasama, para lang bigyan siya. Pero hindi niya raw maalis ang pag-aalala sa tuwing nasa laot si Junrei. Minsan, napalo ko pa nga yan eh. Sabi ko, huwag kang ano doon kasi siyempre, ganito siyempre, malay mo, madisgrasya yung bangka, hindi mo masabi. Sabi niya, Ma, hindi ako sama, ma, wala kang ulam. Sama na lang ako doon, at least may ulam, may isda ako dala. Pagtapos ng mahigit kalahating araw sa laot, nagpa siya nang bumalik sa dalampasigan sina Junrei at Bibet. May pag-ulam na tayo. Pero ang kanilang huling isda, wala pa sa kalahating batsa. Paghahatian pa raw nila ang mga ito para sa pananghalian. Anong gagawin mo dyan? Bibigay ko po sa magulang ko. Ate po kami Yan, bibigay. at okay lang sa akin para may kansya. May ulam naman doon sa bahay, huli namin kanina. Hindi nyo na pwede magkakitaan to? Hindi na, okay na yan. Sa pag-uwi sa bahay, mas naintindihan namin kung bakit ganoon na lang ang pagpupursige ng bata. Gusto raw niya kasing matulungan ng kanyang kapatid na si James na merong global developmental delay o isang kondisyon kung saan naging mabagal ang pagdevelop ng utak ni James kumpara sa kanyang mga kaedad. Hindi po siya nakakalakad lang. Sa loob lang po siya. Hindi po siya masaya, hindi po marunong magsasalita, hindi din marunong maglakad. Pag makakaipon po ako, tutulungan ko po kuya para makalakad na siya, para masaya na po siya. Pagkalipas ng 3 buwan, muli naming binalikan ang lugar ni na Junrei sa Baseco. Dito na namin nalaman sa kanyang ina na umuwi na ng Mindanao sina Junrei kasama ang kanyang kapatid na si James at kanilang amang si Junrei Sr. Nakikita ko, sabi ko, hindi to pwede. Kailangan ko talaga maghanap ng trabaho para mapauwi ko sila doon. At saka mabigyan ko rin sila ng maayos na makakain na sila sa 3 beses isang araw. Ngayong araw ang day off ni Mirasol bilang kasambahay sa Maynila, kaya hindi niya pinalampas ang araw na hindi makausap ang kanyang mag-ama. Kumusta ka na, Long? Okay lang. Oh, nag-aral ka mabuti? Oo. Kasi 3 buwan din tayo hindi nakita. Ano ka, kung anong naramdaman mo, sabihin mo. Masaya. Kamusta ka dyan? Okay lang.
Salamat na binigyan ng pera. Padala mo sa amin para may pangkain kami. Kung noon ang karagatan ang nagsisilbi niyang paaralan sa araw-araw, ngayon muli nang nakabalik si June Ray sa eskwela. Nasa grade 2 na siya ngayon. Kumusta pasok mo? Maano ka sa school? Magaling? Dakto. Tapto? Mag-aral ka mabuti para makatapos. Bahala na ako dito magtrabaho para sa inyo. Kinumusta rin namin si June Ray. Masakit naman. Dito. Hindi din mapag-ayos na pa sa pagtulog po. Hindi po kagaya po dyan sa Manila. Pag rating ng alauna, gising naman po kami kay lalaot na naman po. Manila Bay ang isa sa itinuturing na pinakaimportanteng fishing grounds sa buong bansa. Dito makikita noon ang mahigit 150 species ng isda at mahigit 50 uri ng corals. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na raw itong nawawala. Kaya ang mga mangingisda na sa karagatan umaasa, pahirapan na sa paglaot. Sa dalampasigan ng Rosario, Cavite, naabutan naming naghahanda ang mga mangingisdang sina Nonoy at Ronald sa kanilang paglaot. Punta po tayo sa sinisisira namin. Bahala na po. Kung may makuha, swerte natin. Dahil maliit ang kanilang bangka, hindi raw nila kayang lumayo. Pagdating sa gitna ng dagat, inihanda na niya ang gagamiting kompresor. Para po makatagal kami sa ilalim kasi kung magmano-mano hindi po namin kaya to, lalo na pinugay ng barko. Kabado man sa gagawing pagsisid, kailangan niya raw itong gawin para may kitain ngayong araw. Malabo at madilim sa ilalim ng dagat. Halos wala nang makita si Mang Nonoy. Kapansin-pansin ding halos wala nang isdang makikita sa ilalim. Makalipas ang 30 minuto sa ilalim ng tubig, umahon na si Nonoy. Madalawang sisid ko na po ma'am, wala talagang makuha. Wala na akong patutoy ma'am. Ilang piraso ho. Dati, ang kuha ko isang timba na, ganong kahaba ng sisid ko. Wala na po talaga. Dahil walang nakuha, muling sinubukan ni Nonoy sumisid. Ano po pagbabago dati, mga 2 lubog ko, mga 6 na timba na. Nakakasampot na ako sa gastos, nakakabili ng pagkain sa pamilya. Ang itinuturo niyang dahilan ng pagkawala ng lamang dagat ang nangyayaring reclamation activities sa iba't ibang bahagi ng Manila Bay. Ayan po ang epekto ng buga-buga sa ngayon. Hindi ka para sa dati. Ayan. Kaya umuwi na lang po kami. Walang makukuha. Naiyak. Hindi lang alam ng misis ko. Kailangan lumaban nun eh. Mula dito sa Pampang ay kita ang isa sa mga dredging vessel o kung tawagin nila dito ay buga-buga. Ito yung mga sumisipsip at naghahakot ng mga buhangin sa ilalim ng karagatan na sakop ng mga bayan ng Rosario, Naik, Maragondon, Tanza at Ternate dito sa probinsya ng Cavite. Pero sa kabila ng kinakaharap na banta ng mga mangingisda sa Cavite, may ilan na pinipili pa rin makipagsapalaran. Marami na rin daw ang tumigil sa pangingisda dahil malulugi lang. Dating araw, sa mga oras na ito ay halos wala nang nakaparada ritong bangka dahil nagpalaot na. Pero ngayon, makikita nyo naman ang dami pa rin na nakaparada na mga bangka. Ang grupo ni Mang Ray nakarating na ng Bataan para mangisda. Dati ba na kayong nagpupunta ng Bataan para lang mangisda? Ngayon lang ho kasi wala nang mano rito, gawin naman buga-buga, mga sa lambat namin. Sa nalambat namin, hindi namin alam na sa kata, hindi kami nakakalaot. Kumusta yung huli? Wala, lugi. Uwi, luhaan. Kaya maging ang mga nagtitinda ng tinapa, apektado na rin. Kami ngayon kasi konti na lang nga kinikita. Hindi kagaya noon, medyo nakaka-survive pa kami.
Kuha ang cellphone video na ito noong 2021 sa Rosario, Cavite. Makikitang sagana pa ang mga isdang nahuhuli noon. Kung gusto nyo bumili ng sariwang isda mga paps, galing mismo sa laot, ito kung may pitik pa. Sariwa talaga mga paps, oh. Kilala bilang tinapa capital ng Cavite ang Salinas, Rosario. Pero ngayon, kakaunti na raw ang mga isdang nahuhuli. Sabi nila yung dahil sa barko kasi maingay daw yun sa ilalim, kaya sa malayo sila lumalaot. Sa datos ng Fisheries Production ng Cavite, noong 2021, nasa mahigit 22,000 metric tons pa ang produksyon ng isda sa buong karagatan ng Cavite. Pero bumaba ito ng 19,000 metric tons noong 2022. Makalipas ang mahigit 3 taon, muli naming binalikan si Nonoy. Naabutan namin siyang naglilinis ng bangka bago pumalaot. Kasi madalas malabo dito. Tulad ngayon, kagagaling lang sa bagyo. Kumakalog yung ilalim. Tapos puro kumunoy. Hindi ka paras ng nakaraan nung wala pang dredging. Talagang maganda. Pagkatapos ng bagyo, ganyan, napakalinaw ng tubig. Hindi pa man nakakalayo, kapansin-pansin ang burak na kulay ng karagatan. Kwento ni Nonoy, ito raw ang pinsalang iniwan ng dredging. Bago po ako sumisid, papakita ko po sa inyo kung gaano kalabo talaga ng dagat dito sa amin. Yan, sisid po tayo. Kumpara noon, mas lalong dumilim at lumabo ang tubig sa dagat, kaya mas lalong pahirapan ang pagsisid ni Nonoy. Makalipas ang 10 minuto, agad na umahon si Nonoy. Kalabo po talaga, wala nakuha. Sa pag-asang may mahuli, sinubukang lumipat ng pwesto ni Nonoy sa kamuling sumisid. Sa sisid, hindi na po makakakuha. Sa ilalim ng tubig, makikita ang halos durug-durog na mga bakura o corals. Wala, zero. Makalipas pa ang 20 minuto. Wala, labo talaga. Kung noon, nakakakuha pa raw siya ng ilang pirasong batotoy o isang uri ng seashell. Ngayon, 1 piraso na lang ang nakuha niya matapos ang halos 1 oras na pagsisid. Sa ngayon po, wala na. Mayroon man, madalang na. Lalo pong lumala, ma'am. Kwento ni Nonoy, 3 taon nang ganito ang sitwasyon ng hanap buhay nila sa dagat. Binaybay namin ang karagatan ng Manila Bay para malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng karagatan. Hindi pa man nakalalayo, agad nang bumungad ang mga dredging vessel na kumukuha ng buhangin sa ilalim ng dagat. Dating malawak na karagatan ito ng Manila Bay, pero kung napapansin ninyo, parang may mga maliliit na isla ngayon dito. Bahagi kasi yan ng isinasagawa na reclamation project hanggang matabunan na ang ilang daang hektarya dito sa Manila Bay. Pero para saan nga ba ang ginagawang dredging o paghuhukay ng buhangin mula sa ilalim ng Manila Bay? Ayon sa Philippine Reclamation Authority o PRA, 14 na reclamation project ang may permit mula sa kanila. Pero sa ngayon, 3 lang daw ang pinapayagan ng kanilang ahensya para magpatuloy ng dredging activities. Doon sa 3, yung 2 reclamation ongoing ay ang 2 Pasay City projects. Medyo advanced stage na po sila ng completion. Pero yung isa po, yung sa 3, na-lift na po yung suspension dito pero hindi pa po sila actually nag-uumpisa kasi po inaayos pa po nila yung mga requirements po sa contractor nila.
Ang dredging na ginagawa sa Cavite, itinatambak naman sa Pasay Harbor City na isa ring proyekto na aprobado ng PRA. Para sa grupong Oceana, malaki na ang naging epekto sa kalikasan dahil sa patuloy na pagsasagawa ng dredging sa karagatan. Dahil sa mga nangyayaring mga destructive development activities na nangyayari ngayon sa Manila Bay, lumiliit na ito at nadidisturb na. Nawawala na yung habitats nila, so wala na silang matitirhan, wala na silang place to spawn, to grow, kasi tinatambakan na nga yung mga habitats nila. At dahil sa banta ng pagkaubos ng mga lamang dagat, may epekto rin daw ito sa food security. Pag hindi natin alagaan yung mga karagatan natin na nagbibigay sa atin ng pagkain at ng livelihood, masisira din ang not only directly ang maapektuhan yung mga local communities. Kung wala sila, ano na lang yung source ng ating local community, especially sa pagbigay ng pang-araw-araw na pagkain. Pero bukod sa mga dredging activities sa karagatan ng Manila Bay, isa pang itinuturong dahilan ng pagkasira ng dagat ay ang pagtatapon ng dumi rito. Sa katunayan, sa pag-aaral na isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula 2019 hanggang 2022, umabot sa 51,000 mpn over 100 milliliters ang polusyon sa tubig sa ilang bahagi ng Manila Bay. Malayong-malayo ito sa ligtas na antas na 100 mpn over 100 milliliters na pamantayan para sa malinis at ligtas na tubig. Samantala, nangako naman ng Philippine Reclamation Authority na tutulungan nila ang mga apektadong mangingisda na tinatamaan ng mga ongoing reclamation projects. Ang PRA at ang proponent na local government unit ay tuloy-tuloy po ang pagtulong sa mga apektadong stakeholders, lalo na po ang mga mangingisda. Kasi po yan po ay aming commitment under sa aming kontrata sa mga permits namin through the ACC. Itong mga communities na historically nandyan na talaga, pinapaalis natin, tinataboy natin. Ang tanong, para kanino ba itong development na pinag-uusapan natin sa Manila Bay? Sa Manila Bay, umaasa ng kabuhayan ang marami nating kababayan. Bawat sagwan, bawat sisid, at bawat sakripisyo katumbas ng pangarap na makaahon. Sa paglitaw ng mga itinuturing nilang kalaban, hiling nila, sila ay maprotektahan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.